Sa kadiliman, mas madaling malansi ang ating imahinasyon at isipan. Gaya na lang ng nangyari kamakailan sa Turil sa Davao City. Nang pagtingala nila sa bubong, may nakita silang hindi maipaliwanag na nilalang. Isang itim. Malaki. Na parang anino. Ang hindi matukoy na nakita, naglalakad ng pabalik-balik sa bubong ng isang eskwelahan. Hindi pa man nila naaninag kung ano talaga ito. Ang anino, bigla raw, naglaho. Dili normal nga tao. Nagalutaw siya, mura siya guwak-guwak. Isang katakatakang pangyayari na naman ang ating susuriin at iimbestigahan. Ibalik! Nakalimbawt yung balaybo. Hindi na tao? Ang insidente nangyari sa pampublikong eskwelahan sa Barangay Bangkas Heights. Ang una raw nakapansin sa di umano misteryosong anino, si Ella. Nagtambay mi ato sa gawas, then ako kay murag nagpalahi ko at bang atong atop sa school. Then pagtanong ako sa atop, dahil something. All black siya. Nung una, akala raw ni Ella, tao lang ito na nagpapalipas oras sa bubungan. Naglingkod lang siya ato, tapos naglihok na siya ato nga tayong batog nakaingon mi nga, ay tao ni, ay ginahuna na mo di ay sa akong mga friends nga, basig depressed, nagpahangin lang. Hindi na tao? Hanggang may napansin sila ritong kakatwa. Lahi mangod ang action, dako jud kayo siya. Layo jud baya ang school sa amua. Dapat kay pagtanong na mo siya, gamay jud siya, pero ang amua kay dako jud siya. Hindi na tao? At nung tinutukan nila ito ng flashlight, Pag flashlight sa yais, dali na kayo siya nawala. ang video ng di umano misteryosong anino mabilis na kumalat online. Kanya-kanya tuloy teorya ang mga nakakita. Nagalutaw siya, mura siya guwak-guwak. Pero ang ilan, may kutob. Magnanakaw daw yun. Hindi raw kaya ito magnanakaw. Sinasabi lang po nila sa mga bata, magnanakaw lang daw yun. Aswang o tiktik yan. Kung hindi yan nakyat bahay, maligno na talaga yan. Kung magnanakaw, parang mag-aalala din po ako kasi pwede siyang umakyat dito sa bahay namin. Imposible naman po kung magnanakaw po kasi yun. Kung magnanakaw, pwede naman siyang dun magnakaw sa first floor, second floor, third floor ba yun? Ba't dun pa mismo sa taas siya pumunta? Yun po ang question namin dito. Hindi pa man nabigyang linaw ang misteryo. Makalipas ang isang oras, ang anino muli na namang namataan sa bubong ng eskwelahan. At sa pagkakataong yon, meron silang napansin. Dili na jud to siya tao kay dili normal ang iyang pagtindog. Straight jud kayo yung lakaw. Wala jud siya naglisod ug kay na dira asakon kay paana ang ato. Dili mo to. Hanggang rumisponde na ang barangay. Yung pamangkin ko po siya ang nakabidyo. Tapos tinawagan ko niya. Tapos nag-rescue kami. Pinaikutan namin yung eskwelahan. First floor hanggang nagdating kami doon sa rooftop. Kung tao lang to, maglisod jud to, nagkamang ganitong tanod. Duda jud ako, dili jud to siya tao. May maabutan nga ba ang mga rumisponding tanod sa rooftop? Pinuntahan namin.
wala kaming nakita. Kung magnanakaw yun, ma'am, baka makita siguro namin kasi pagtawag sa akin, mga 10 minutes, dumating na po kami. Sabi ng mga tao, walang nakababa, walang tumalon. Ang rooftop kung saan namataang palakad-lakad di umano ang misteryosong anino nasa ika-4 na palapag o 4th floor ng building. Para ito marating, kailangan munang bagtasin ang hagdan sa gilid ng eskwelahan. Walang ibang dadaanan. Doon kami sa may hagdanan ng daan. Wala man silang naabutang tao o kakaibang bagay nung sila'y rumisponde. Ang grupo ng barangay tanod na si Ronilo, meron daw na diskubre. Hindi na tao? Pares ng putikang tsinelas at sa isa sa mga classroom, may napansin din silang bakas ng paa. At sa 2 kwarto sa loob ng eskwelahan, may nakita pa silang butas sa kisame. May kinalaman ba ang nakitang tsinelas at butas sa kisame sa nakitang parang palutang-lutang at palakad-lakad sa bubungan? Abangan mamaya ang tahimik na gabi ng mga residente ng Turil sa Davao City na bulabog nung ang mga residente may namataan sa rooftop ng eskwelahan. Ang grupo ng tanod na si Ronilo agad inakyat ang rooftop ng eskwelahan. Kung magnanakaw yun, ma'am, baka makita siguro namin kasi pagtawag sa akin, mga 10 minutes, dumating na po kami. Sabi ng mga tao, walang nakababa, walang tumalon. Dito na nga nila nakita ang pares ng putikang tsinelas. Kanino kaya ang nakitang tsinelas? Hindi na tao? May dapat nga bang pangambahan ang mga residente? Nagalutaw siya, mura siya guwak-guwak. Hindi na tao? Kung sakali, handa ka rin bang matuklasan kung sino ito? Gustong pumasok sa bahay, parang nagpabaliw-baliwan po. Ang pagpapatuloy ng aming investigasyon. Naka-block po siya ng damit. Same day lang po kasi yung na-capture yung video nga. Sino siya? Mamaya na! Ang tahimik na gabi ng mga residente ng Turil sa Davao City na bulabog. Nung ang mga residente may namataan sa rooftop ng eskwelahan. Hindi na tao? Nagalutaw siya, mura siya guwak-guwak. Magnanakaw daw yun. Para maliwanagan ng mga residente, ang grupo ng tanod na si Ronilo agad inakyat ang rooftop ng eskwelahan. Kung magnanakaw yun, ma'am, baka makita siguro namin kasi pagtawag sa akin, mga 10 minutes, dumating na po kami. Sabi ng mga tao, walang nakababa, walang tumalon. Dito na nga nila nakita ang pares ng putikang tsinelas at bakas ng mga paa sa dingding. Sign yun na nakapasok ko talaga yung kawatan. Samantala, nakarating sa kaalaman ng aming team na may naaresto ang mga otoridad na pinaghihinalaang magnanakaw. Gustong pumasok sa bahay, nagsasabi siya na hindi daw siya taga dito. Iba na naman yung area na sinasabi niya, parang nagpabaliw-baliwan po. Ang suspect dinala raw sa Turil Police Station. Na-rescue po siya ng barangay responder natin. Dinala dito sa police station namin. Naka-block po siya ng damit. Same day lang po kasi yung na-capture yung video nga. Hindi na tao? Malaki po yung tsansa na yung taong na-endorse dito na na-rescue tsaka yung nakita doon sa bubong. May isa lang. Pero sa ngayon po ay nagkakandak pa rin kami ng malalim na investigasyon para po matumbok namin kung ano po talaga ang tunay na nangyari, ma'am. Yung lalaki ngayon? Pagkatapos po namin siya na una ng mga vital information, pinauwi po namin siya kasi wala namang complainant. Kaya po wala po kaming ground na i-detain siya dito. Meron po siyang tsinelas na suot. Hindi po siya confirmed. Wala po rin ng mga witness na nagsasabing yung tao na na-rescue at saka yung taong allegedly na nakita sa bubong ay iisa. Samantala, duda ni Ronilo na magnanakaw ang nakitang naglalakad-lakad sa bubungan. Lalo't wala naman daw gamit na nawala. Inakyat namin yung kisame kasi may butas, tiningnan namin, tapos wala po kaming nakita. Yung tsinelas, parang sa estudyante siguro yon. Sinubukan naming kuhanan ng panig ang pamunuan ng eskwelahan pero tumanggi silang magbigay ng interview. Dahil sa insidente, pansamantala munang kinansela ang pasok.
Ang sinabi po sa mga bata na wala daw katotohanan yun, hindi daw yun maligno. Isa lang po daw yung tao at saka magnanakaw lang din po daw yun. Lumabas na naman yung mga pamamba kasi wala naman po talagang inilabas yung school ng statement po. Hindi siya edited. Malaking factor yung yung focal length ng mga lens, lalo't camera phone siya. Mas mukha siyang lumalaki yung tao compared do sa environment. Yung lightings din, dahil kung makikita nyo is yung halos silhouette na siya, natatakpan siya ng bubong. So, lalong na-emphasize yung mukha siyang malaki. Definitely tao yon. Na-assign sa area nga walay mga suga. Then mag-rubing sila sa every puro. Dapat dili ta mahadlok. So kung naay something inaana na panghitabo, dangop dayon kamo sa barangay hall. Rest assured po, we will do our part, ma'am, para po ma-prevent ang mga same cases na ganito po. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.